Wala na daw huli sa November 1, sabi mismo ng LTO. Sinosuspend ko, suspension of VDM 2025-4674. Ito yung November 1 na no plate na i-charge ang tao ng 5,000 pesos if a fine. Pero bago natin pag-usapan yan, napansin namin na karamihan sa inyo ay hindi pa rin naka-follow at naka-subscribe sa ating mga pages and channel. Malaking tulong ang inyong mga like, comment, and share para mas marami pang mga makapanood at makabalita ng mga updates natin katulad na to. So kamakailan nga mga brother, right around August, September ay naglabas si LTO ng memo that effective November 1, supposedly magkakaroon na ng striktong implementasyon ng no-plate, no-travel policy. Pero matatandaan natin yan, if I'm not mistaken, somewhere in 2024, late 2024, nagkaroon na rin ng ganyang announcement. But it was suspended. And then itong 2025, as we approach the end of the year, ito na pa, November na tayo, nagkaroon na naman ng proclamation si LTO na parang dating, this time, tigil na talaga. Dapat lahat may plaka na. Kaya naman si LTO, prior to that announcement, nagkaroon naman talaga sila ng mga iba't ibang mga effort in terms of distributing yung mga plaka natin. Uuumpisahan yan dun sa pag-accomplish nila ng mga backlog plates. Matatandaan natin na kahit yung mga masumang motor, tandaan niyo mga brother, mga 2018-17 pabalik, meron na rin mga plaka yung mga yan. And according to LTO, ay na-produce na yan. It's a matter of distributing sa ating mga motorista. Ngayon, nagkaroon ng mga iba't ibang initiatives, iba't ibang mga proyekto at paraan kung saan pwede nating makuha yung mga plaka na yun. Nakita natin sa mga balita yan na nagmamara sila sa kalye, hindi para manita, kundi para mag-distribute ng plaka. There are announcements on different malls, di ba? Na pumwestong LTO na talaga namang, namimigay naman talaga sila ng mga plaka para mapunta sa ating mga motorista. At meron ding, alam ko, extended office specific to the NCR LTO. Alam ko kahit weekend, pwede kang magpunta if may appointment ka para makuha mo yung plaka mo. So all those efforts are definitely appreciated. Pero meron pa rin mga pagkakataon, actually marami pa rin mga pagkakataon na may hindi talaga nakakarating yung plaka sa ating mga dapat na pinupuntahan ng mga LTO plates na yan. Halimbawa, yung LTO tracker, yung delivery option natin, kung saan pipindutin lang natin, di ba? Pag nakita natin available na yung plaka, we just have to click the option deliver my plate. Yung iba, nakuha naman na, pero marami pa rin mga nagsasabi, base na rin sa mga comments na nabasa ko at sa mga nagme-message sa akin, na hanggang ngayon, after requesting to deliver the plate, ay hindi pa rin talaga nadi-deliver sa kanila. Marami pa rin. Yung iba, naghintay na ng 1, 2, 3 buwan, hindi pa rin nila alam kung saan kukunin o saan naman magpo-follow up. Kaya, nung in-announce ng LTO na effective November 1, ito na naman tayo, magkakaroon na naman tayo ng no plate, no travel policy at parang dating this time it will be strictly implemented, marami sa atin nataranta. And for a good reason, kasi marami sa atin talaga namang gusto nang makuha yung plaka natin. It's just that, wala, hindi pa rin sa atin makarating. Lalong-lalo na sa mga nakabili ng segunda mano, it's very hard, it's very challenging for you to trace your plate, hindi mo na makita yung first owner, o kaya naman pag nagpa-deliver ka ng plate, yun na nga, may delays, hindi siya kagad nare-receive in 1 week or 2 weeks, umaabot ng ilang buwan, o yung iba naman, sadyang hindi lang talaga alam kung saan na nga ba magpa-follow up, kung saan, nasa dealer ba, nasa LTO, nasa shipping company, nasa courier, etc., etc. Kaya marami talagang medyo hindi maganda yung reaksyon nung in-announce yung no plate, no travel policy effective supposedly November 1. Pero ngayong October 13 ng umaga, base sa announcement at press conference ni LTO Chief Assistant Secretary Mark Lacanilaw, thank you sir, ay nagkaroon siya ng directive to suspend, yes mga brother, ipahinto ang implementasyon ng no plate, no travel policy that's supposedly effective November 1. Sinosuspend ko suspension of VDM 2025-4674. Ito yung November 1 na no plate na i-charge ang tao ng 5,000 pesos if a fine. Sa akin, personally,
marami tayong dapat i-check muna. Kaya temporary isususpend ko muna yung November 1 na yan. Bakit? Hindi kasalanan ng ordinaryong tao kung ang plaka niya hindi na ibibigay sa kanya. Tapos ifa-fine natin siya. Paano kung yung maliliit nagdi-deliver lang ng paninda, tapos wala pang nabigay na plaka sa kanya? Eh di hindi siya maghahanap buhay, magrerenta siya o sa iba ang gagamitin niya. Pahirap 'yon. Pero mga brada, hindi porke suspended na yan. Ano ka na, sitting pretty ka na naman. Kunin mo na yung plaka mo sa dealership mo, sa LTO, o kung saan man. Although sinususpend ko yung plates, hindi ibig sabihin walang huhulihin na mga nagva-violate. Ano ang nagva-violate? Alam naman natin na merong iba na may plaka na, especially, nakita ko nga, mga sports car na may plaka na, modelo, hindi nila kinakabit, nagkakabit sila ng mga yellow na Hong Kong plate dahil sa forma-forma, hulihin yan. Pangalawa, yung mga kababayan natin na wala naman pa talagang plaka, wag naman po tayong bumiyahe nang wala tayong authorization galing LTO. Gawa natin ang paraan na madali namang kumuha sa mga district offices, kumuha na tayo ng authorization. Pero yun nga sinabi ko, pansamantala, isususpend ko muna yon. Pero make sure na may dala-dala kayong authorization galing sa LTO. But for those individuals, mga motorista, na talagang naghihintay lang talaga ng release ng plaka ng mga kanya-kanyang dealerships, then makakahinga tayo ng maluwag. Ang paalala lang ni Mr. Lacanilaw ay if you are using an improvised plate, kailangan meron kang authorization. Ano nga ba yung improvised plate? Pag-uusapan natin yan maya-maya sa video na to. Papag-usapan din natin paano ka nga ba makakakuha ng authorization to use an improvised plate. Para sakaling ma-checkpoint ka, wala pa yung replacement plate mo at ang gamit mo lamang ay improvised plate, meron kang maipapakita bukod sa ORCR mo, yung authorization ng LTO na pinapayagan kang gumamit ng improvised plate. May catch yan mga brother. Baka kasi magkalito-gito tayo. Naipaliwanag na rin natin to sa video natin na to dati. Pero i-clarify ko lang para naman sa mga hindi nakapanood dati na sa plaka, if not the original, meron niyang dalawang category. Meron niyang improvised plate at meron din namang temporary plate. Tandaan natin yan mga brother ha. Anong pagkakaiba? Yung improvised plate, ito yung mga plaka na na-issue na. Halimbawa ko, may plaka ko, na-issue na sa akin yung original na plaka ko. But for some reason, nawala, nanakaw, nasira, hindi mo na talaga maikakabit sa sasakyan mo, then, para ako magkaroon ng identification yung sasakyan ko, kailangan ko ng improvised plate para meron pa rin akong maidi-display na plaka sa sasakyan ko. Provided, it will follow the guidelines kung paano dapat yung itsura ng isang improvised plate. Hindi pwedeng basta-basta na lang, kung anong kulay na lang, hindi pwedeng ganun. Pag improvised plate ang pinag-uusapan natin mga brother, yan ang kailangan ng LTO authorization habang naghihintay ka ng replacement plate. Nakuha niyo yun mga brother ha, ulitin ko. Improvised plate na ibigay na sa akin ang original kong plaka pero nawala o nasira kaya nag-apply ako ng replacement. Dahil habang naghihintay ako ng replacement plate ko, maglalagay muna ako ng improvised plate following the guidelines and the format set by LTO. Ngayon, para magamit ko yung improvised plate na yun at hindi ako mahuli, kailangan ko naman ng authorization coming from LTO na ako ay pinapayagan gumamit ng improvised plate. Okay mga brother? Ngayon, yung temporary plate, ibang usapan naman yun. Ang ibig sabihin ng temporary plate ay ni minsan hindi mo pa nahahawakan at hindi pa nakakarating sa'yo at hindi pa nai-issue yung plaka mo. Di ba? Yung improvised plate, nakarating na sa'yo, nawala, nasira. Etong temporary plate, never pang nakarating sa'yo. Yun ang malaking pagkakaiba niya mga brother. So dahil hindi mo pa nakukuha yung original, yung totoong LTO plate mo, then you're asked to use temporary plate, which is also required. Dapat sundin yung format ng LTO. Hindi pwede yung basta-basta lang. Pag temporary plate, hindi kailangan ng authorization to use. Maginaw ba yung mga brother? Summary natin. Improvised plate, nakuha mo na yung original na plaka, nasira, nawala, maglagay ka ng improvised plate, kailangan ng authorization sa LTO. Temporary plate, never pang na-issue sa'yo, never mo pang nahawakan yung plaka mo, maglagay ka ng temporary plate,
hindi kailangan ng authorization from LTO. Yan ang malaking pagkakaiba. Kung kailangan nyo ng matinding basehan tungkol sa paggamit ng improvised plate or temporary plate, iiwan ko yung link sa comment section sa baba, mga brother. But this is based under the LTO Memorandum Circular number JMT 2023-2400. Diyan ay ipinapahayag at idinedetalye ano ang improvised plate, ano ang temporary plate, at alin ang kailangan ng authority to use at alin ang hindi. So, pwede mong i-check yan sa comments natin sa baba at saka siguro sa mga captions natin. I-download mo, i-print mo. Para kung sakaling masita ka, bakit wala kang authorization to use, sir, temporary plate lang po yung gamit ko. Hindi pa ni-issue sa akin ng LTO yung plaka ko. Eto, base sa memorandum mismo ng LTO, hindi ko po kailangan ng authorization to use. Malinaw yan, mga brother. Pag-usapan naman natin, improvised plate. Paano nga ba mag-apply ng authorization to use? Tandaan natin hindi ito temporary plate improvised plate na yung pag-uusapan natin. Paano ang proseso? Paano ka mag-a-apply ng authorization to use if you are to use improvised plate? Dahil nakuha mo na yung plaka mo pero nawala o nasira. May mga kailangan kang ihanda mo ng requirements bago ka tumakbo sa LTO District Office or Extension Office kung saan man nagpo-proseso. Una, syempre, is affidavit of loss or stolen kapag yan ay nawala. O kaya naman, meron din tinatawag na affidavit of mutilation kapag yan ay nasira, yung talagang na-deform. Yan, depende na lang sa reason mo kung bakit nawala or bakit hindi na available yung original na LTO plate na binigay sa'yo. Saka syempre, kailangan mo din yung certified copies ng ORCR mo. Police clearance, kailangan mo rin yan. And syempre, yung valid IDs mo. Syempre, pag may mas maigi, driver's license mo na. At kung segunda mano naman ang motor mo, kailangan mo ng isang notarized deed of sale. At kung hindi naman ikaw mismo magpoproseso dahil ikaw ay nasa ibang bansa o hindi ka available dahil may pasok ka o kung ano man, may ipapadala kang ibang tao para mag-asikaso, kailangan mo lang ng authorization letter na pinapayagan mo itong tao na to na mag-asikaso on your behalf. Hindi kailangan ng special power of attorney. Authorization letter na pirmado mo at may kopya ng ID mo, okay na yon para ibang tao ang pwedeng magproseso on your behalf. Pag nakuha mo na yung mga requirements na yan, magpunta ka lang dun sa opisina ng LTO, preferably or dapat dun sa LTO office kung saan talaga naka-assign yung papel mo para mas mabilis ang proseso. Pag submit mo ng documents mo, the LTO assessor at yung mga nag-check will do an inspection check din pagdating dun sa sasakyan mo, mapakotse yan o sa motor. After nyan, you will just be asked to pay the appropriate fee sa cashier. Nasa more or less 300 pesos yan, mga brother, kung hindi ako nagkakamali. Ganun lang naman yung presyo niyan. Tapos yung LTO office din na yan, sila din naman or sa kanila din naman magagaling yung authorization to use improvised plate. Tapos ikaw naman, once you have the authorization to use the improvised plate, then pwede ka na magpunta sa mga gumagawa ng mga improvised plate. Again, mga brother, don't personalize it. Kailangan yung format niyan ay sinusundan yung tamang format. Kung ano yung ipinrescribe ng LTO. Hindi pwede yung kung anong gusto mong kulay, kung anong gusto mong font. Hindi pwede yun. Kasi kahit na may authorization to use to use the improvised plate, iba naman yung format mo, masisita ka pa rin yan, may fine pa rin yan. At kapag okay na yan lahat, just be sure to carry all your necessary documents, katulad ng lisensya mo, ORCR, dapat gawa ng improvised plate mo, at saka yung authorization to use improvised plate para in case na ma-checkpoint ka o masita ka, walang hassle, may papakita mo lahat ng mga necessary documents na ikaw ay allowed gumamit ng improvised plate. Ulitin ko, mga brother, this is for improvised plate. Hindi lahat ng temporary, kasi yung temporary plate hindi kailangan ng authorization to use coming from LTO. Okay, again, yung link nasa comment sa baba, i-download mo na lang. You can read it yourself at pwede kang mag-print, ilagay mo sa motor mo, ilagay mo sa sakyan mo para in case itahin ka, meron kang maipapakitang LTO document mismo na nagsasabi na kapag temporary plate ang gamit mo, ay hindi ka required magkaroon or hindi ka required hanapan ng isang authorization to use improvised plate. Sana malinaw tong usapan na to, mga brother. Again, hinahatid lang natin tong updates sa inyo para hindi ka magpulga sa mga motorcycle news, reviews, and tips katulad nito. Be sure to follow lahat ng mga social media pages natin katulad ng TikTok, Facebook, Instagram, and YouTube. To the next video, mga brother. Salute!